Alina, POV. Pareho tayong maganda, kaya wag na tayong magbulahan pa. Teka lang, kamusta ka na? Nandito ka ba para magbakasyon? Siya nga pala, dinig ko dumating din kagabi si Sir Stel. Totoo ba ang narinig kong chismis na hiwalay na kayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan na biglang mapaseryoso sa sinabi niya. Pilit akong ngumiti sabay tango. Wala na kami, matagal na kaming hiwalay. Seryosong sagot ko. Talaga? Bakit naman? Sayang, bigkas niya. Ganon talaga siguro ang buhay. Hindi kami para sa isa't isa. Teka lang, bakit nga pala yan ang pinag-uusapan natin? Kamusta ka na? Ayos ka lang ba dito? Natutuwa akong tanong sa kanya. Nakangiti siya namang tumango. Ayos na ako dito, Alina. Regular na ako sa trabaho ko at nag-e-enjoy naman ako. Nakangiti niyang sagot. Mabuti naman kung ganun. Parang kailan lang puro reklamong naririnig ko sa'yo at masaya ko na kahit papaano ay okay ka na. Nakangiti ko sagot sa kanya. Marami pa kami napag-usapan ni Odessa. Nabanggit niya rin sa akin ang tungkol sa pagkamatay ni Lola Tasing na labis na nagbigay ng sobrang kalungkutan sa puso ko. Lumipas din ng buong maghapon na hindi ko na rin nakikita si Stel. Maaring hanggang ngayon problemado pa rin siya sa biglang hindi pag-uwi ni Selena sa bahay nila. Well, kahit naman masamang ugaling si Lina, umaasa pa rin ako na sana nasa mabuti siyang kalagayan. Alam kong hindi lang si Stel ang mas nahihirapan sa sitwasyon ngayon. Alam kong labis na nasasaktan dito ay ang kanilang ina na si Tita Bridget. Kinagabihan dumating ang pera na ni-request ni George kay Tito Tio. Wala nang dahilan pa para magtagal kami ng resort kaya napagkasundoan namin dalawa ni George na babalik kami sa kabilang isla. Kinabukasan para ibigay ang mga tulong na gusto kong ibigay sa mga taong nakatira sa naturang lugar. Wala na din naman akong balak na magtagal sa beach resort na ito. Balak ko rin makapalik na kaagad sa Manila para personal na alamin ko na sana nga ba ngayon si Selena. Kahit naman na masama ugali ng babaeng yun, hindi ko rin naman maiwasan na mag-alala sa kalagayan niya. Siguro masyado siyang nasaktan sa hiwalay nilang dalawa ni George kaya nagpa siyang magtago na muna. Kasalukuyan nang humihilik sa tabi ko si Mea na magpa siya akong bumangon at bumaba ng kama. Pinalitan kong suot kong pantulog ng pajama at blouse bago ako nagpa siyang lumabas ng kwarto. Bala kong magpahangin na muna sa labas at lumanghap ng sariwang hangin. Mailap talaga sa akin ang antok sa akin at hindi ko alam kung bakit. Pagkalabas ko ng hotel, kaagad na sumalubog sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Hindi ko mapigilan ang pagguhit na masayang ngiti sa labi ko at mabilis na naglakad patungo sa baybayin. Sa sobrang dami nang nangyari sa buhay ko nitong mga nakaraang buwan, gusto ko na munang mapag-isa. Gusto kong magmuni-muni dahil sa totoo lang hindi naman talaga ako masaya. Ramdam ko pa rin nagalit sa puso ko sa mga nangyari sa akin itong mga nagdaang buwan. Hanggang ngayon kasi, naiyak pa rin ako sa tuwing sumasagi sa isipan kong nakaraan. Kaya siguro wala akong ibang nararamdaman kung hindi galit sa puso ko sa tuwing nakikita ko si Stel. Kahit na si Selena. Galit ako sa kanila at panahon na lang din siguro makakapagsabi kung hanggang kailan ba dadalhin ng puso ko tong galit na nararamdaman ko. Hinayaan ko sarili ko na maglakad sa baybayin. May mangilan-ngilan pa ako nakakasalubong na mga turista na naglalakad din sa buhanginan kaya naman kahit papaano malakas ang loob ko na maglakad pa sa dako doon. Alina, hindi ko na namalayan pa na tuloy na pala ako napalayo sa hotel na marinig kong boses na yon. Bago pa ako nakalingon para sana ikumpirmahin ko sinong tumatawag sa akin, nagulat na lang ako na maramdaman kong biglang pagyapos niya mula sa likuran ko. Pwede bang wag muna? Hayaan mo muna ako mayakap ka please. Kahit ngayon lang, magkunwari ka naman sana na hindi ka galit sa akin Mahina niyang sambit. Pakiramdam ko biglang nanigas ang buong katawan ko sa paraan ng pagkakayakap niya sa akin. Hindi ako makakilos. Estelle, bitawan mo ko. Seryoso kong bigkas pero ang totoo, samot-saring damdamin ang biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Hindi ako pwedeng magpadala sa nararamdaman ko ngayon. Hindi ako pwedeng maging marupok dahil ayaw ko nang masaktang muli. No, please Alina, naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin pero sana, huwag mo namang ipagkait sa akin ang sandaling ito. Gusto lang naman kitang mayakap Gusto ko lang namang madama ang presensya mo, miss na kita. Mahina niyang bigkas at damang-dama ka sa boses niyang sinseridad. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil sa bawat katagang lumalabas sa bibig niya ay parang punyal naman yun na tumatago sa puso ko. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ngayon ko lang din lubos na naisip kung gaano kalungkot ang buhay ko.
Kung isang malaking kasalanan man ang pagiging marupok, ayaw ko na. Hindi pwedeng palaging puso na lang ang papairalin ko. Kahit na ano pa man ang mangyari, alam kong wala nang magandang bukas ang naghihintay sa aming dalawa ni Stella. Dahil sa tuwing nakikita kong pagmumukha niya, bumabalik lang sa alaala kong sakit na mga nangyari sa aming dalawa. Stell, please. Mas maganda siguro na magkalimutan na lang tayo. Mahina kong sambit habang ramdam kong init ng yakap niya mula sa likuran ko. Kailangan ko maging matapang. Kailangan ko maging matatag. Hindi ako pwede magpadala sa tukso't bukso ng damdamin. Talaga bang itong gusto mo, Alina? Talaga bang wala ka nang nararamdaman pa na kahit nakatiting na pagmamahal sa akin? Mahina niyang sambit. Ramdam ko ang pait sa boses niya, kaya naman malungkot ako napatitig sa kawalan. Nakaya kong mga buwan na lumipas na hindi kita kasama. Kaya kakayanin kong habang buhay na wala ka na sa tabi ko. Ituturing ko na lang ni isang masamang panaginip ang mga nangyari sa ating dalawa. At kung talagang nagsisisi ka sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo sa akin, pwede bang huwag ka nang lumapit sa akin kahit kailan? Gusto ko nang makalimot, Stel. Gusto ko nang makamove on. Kaya tama na. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan sa sitwasyon eh. Mas mahirap para sa akin ang lahat at masakit isipin na simulat sa pool, niloloko mo lang pala ako. Mahina kong sabit kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Total naman nandito na eh, binigyan na kami ng pagkakataon na tadhana na makapag-usap na kami lang kaya susulitin ko na sigurong pagkakataon na to. Tuluyan na ako nagpaalam sa kanya. Gusto ko na ring burahin ang galit sa puso ko dahil napapagod na rin ako. Gusto ko ng tahimik na buhay. Isang buhay na malayo sa mga taong minsan nanakit sa akin. No, please Alina. One chance lang hinihingi ko. Hayaan mo kung makabawi. Hayaan mo kung ipakita sa'yo na nagsisisi na ako sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Please, isang chance lang. Nakikiusap ako sa'yo. Mahina ng sambit at ramdam ko. Sa boses niya ang pait. Kaagad naman akong napailing. Makakahanap ka pa ng babaeng pwede mong mahalin. Babaeng na simulat sa pool, hindi mo kayang saktan. Babaeng kaya mong irespetong buong pagkatao. Babaeng may malinis at kumpletong pamilyang pinagmulan. Mahina akong sambit pero sa totoo lang masakit sa akin ang katagang binitawan ko. Hindi ko rin kasi alam kung hanggang kailan ko mapapanindigan ang sinasabi ko ngayon, pero sana lang talaga makalimutan ko na siya. Hindi naman siya nakaimik pero ramdam kong lalong paghigpit ng pagyakap niya sa akin. Pinapatawad na kita, Stel. Ayaw ko na rin magkimkim ng galit sa puso ko. Ikaw na rin ang may sabi na masama ang nanay ko. Si Rodora at ayaw kong gumaya sa kanya. Mahina akong sambit sabay hawak sa dalawa niyang braso na kayapos sa bewang ko. Hindi ako magiging kagaya ni Mommy. Promise sa pagbabalik ko ng Manila, tutulong ako sa paghahanap kay Selena. Muli kong sambit at buong pwersa kong kinalas ang braso niya na nakayapos pa rin sa akin. Hindi naman ako nabigo dahil kaagad niya rin naman akong pinakawalan. Masaya ka ba sa ginagawa mong to? Talaga bang itong gusto mo, Alina? Garalgal ang boses ng tanong sa akin. Mula sa aming kinatatayuan, kitang-kita ko mga luhang naglandas na rin sa kanyang pisngi. Itong gusto ko at alam kong itong mas makakabuti sa atin. Walang patutunguhan ng isang relasyon na nag-umpisa sa galit. Mahina akong sabit habang patuloy na rin sa pagpatakan luha sa aking mga mata. Maraming salamat sa kabutihang ibinigay niyo sa akin ng mga magulang mo. Nakakahiya mang aminin pero sobrang namiss ko na rin sila. Pero hindi, wala na akong balak pang lumapit sa kanila. Para sa katahimikan ng lahat, lalayo na ako ng tuluyan sa inyo. Mahina akong sambit bago ako nagpakawala ng malungkot na ngiti sa labi at tuluyan na siyang tinalikuran. Pilit ako naglakad ng tuwid habang walang pati ng pagpatak na luha sa aking mga mata. Tama naman siguro itong naging desisyon ko. Magpapatawad ako para na rin sa katahimikan ng kalooban ko. Siguro kailangan ko na nga munang lumayo sa kanila. Malayong malayo hanggang sa maghilom ang sugat sa puso ko. Malayong malayo hanggang sa makalimutan kong mapapait na alaala ng mga nangyari sa nakaraan. Kinabukasan, takip silim palang umalis na kami sa Susan Montblanc Beach Resort. Dalang pangako sa aking sarili na hindi na ako babalik pa kahit kailan sa nasabing lugar. Alam kong itong pinakamainam na gawin. Para sa katahimikan ng puso't isipan ko, kailangan ko kalimutan ang nakaraan para makapagpatuloy sa buhay. Pagkatapos mamahagi ng tulong pinansyal sa islang naging tahanan ko sa loob ng 3 taon, may kinausap na ring mga tao si George na magsasagawa sa pagsasaayos ng libingan ni Lola Tasing. Hindi na ako nakialam pa dahil malaki naman ang tiwala ko kay George. Nasabi ko naman sa kanyang gusto kong mangyari at ipapasa niya na lang ang impormasyon na yon sa mga kalalakihan na mga kausap niya. Pagkatapos namin sa naturang isla, kaagad na rin kaming bumiyahe pabalik na Manila. Tapos ng ilang araw na bakasyon at kailangan ko nang harapin ang kung anong buhay na meron ako. Ate,
Ito bang magiging kwarto ko? Nakangiting tanong ni Mean sa akin habang nakaguhit ang masayang ngiti sa kanyang labi. Kararating lang namin ng bahay galing sa mahabang biyahe at ramdam na rin ng katawan ko ang pagod. Oo naman, simula ngayong araw ito nang magiging tahanan mo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Yay! Thank you ate, thank you talaga. Nakangiti niyang bigkas. May ilang bagay pa kami pinag-usapan ni Mean bago ako nagpa siyang iwan na muna siya sa kanyang silid at nagpa siyang pumasok na muna sa aking kwarto. Bala ko tawagan si Daddy. Sa ilang araw na nasa bakasyon ako, wala akong balita sa kanya. Hindi din tumatawag sa akin na siyang nakakapagtaka. Nung bago ang birthday ni Uncle Archer, umiiyak ang araw kapag hindi ako natatawagan ni Daddy. Pero nitong mga nakarang araw, nakapagtataka dahil para bang nakalimutan niya na ako. Pagkapasok ko sa loob ng aking silid, mabilis kong dinampot ang aking phone na nakapatong sa nightstand. Pinindot ang number ni Daddy, tinapat ang cellphone sa aking tenga. Hindi ko pa nga maiwasang magtaka dahil kay tagal niyang sagutin. Nakakailang ring na pero wala pa rin kaya naman nagpa siya ulit ako mag-redial. Yun nga lang sa sumunod na may sumagot na boses babae at hindi ko maiwasang magtaka nang mabosesan ko to. Walang iba ko hindi sa Selena. Alina, ikaw ba yan? Please, tulugan mo naman ako. Mahina niyang sabit na labis kong ikinagulat. Hindi ko lubos maisip na kung paano napunta sa kamay ni Selena ang phone ni Daddy. Selena, bakit nasa yung phone ng Daddy ko? Kunot-no kong tanong sa kanya. Isang mahinang paghikbi ang naging sagot niya sa akin na labis kong pinag-alala. Kasama ko siya. Kasama kong Daddy mo. Mahina niyang sambit sa kabila ng magtangis. Kaagad namang lalaki ang mga mata ko sa gulat. Ano? Paano nangyari yun? Nasaan si Daddy? Pwede bang ibigay mo sa kanyang phone niya? Gusto ko siyang makausap. Seryoso kong bigkas. Hindi niya pwedeng malaman na sinagot kong tawag mo. Malilintikan ako kapag nalaman niyang pinakialaman kong phone niya. Mahina niyang sabit na labis kong ikinagimbal. Ano? Paano? Nasaan siya? Paano magkasama kayong dalawa? Seryoso kong tanong. May mga bagay na naglalaro sa isipan ko ngayon na ayaw kong entertain. Tulog siya. Yes, tulog pa siya at nandito ako sa loob ng banyo para masagot kong tawag mo. Alina, please, tulungan mo naman ako. Gusto ko nang makaalis dito. Gusto ko nang makauwi sa amin. Nakikiusap niyang bigkas. Paano? Teka lang, nasan ka ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ko alam. Basta puro baybayin at dagat lang ang nakikita ko dito. Umiyak niya sagot na mas lalo kong ipinagtaka. Hindi ko alam kung anong lugar ang tinutukoy niya. Sa ilang buwan na kasama ko si Daddy Damon na tumira sa isang bubong, hindi ko pa masyadong alam kung ano-anong mga property ang meron siya. Ni hindi ko nga din alam kung ano nga ba ang pinagkakabalahan niya maliban sa negosyo at mga out of town niya. Alina, ibababa ka ng tawag mo. Kumakatok ng Daddy mo sa pintuan ng banyo. Please, tulungan mo naman ako. Alam ko malaki ang pagkakamali ko sa'yo pero sana ibalato mo na lang sa akin to. Maawa ka sa akin. Huling bigkas niya bago siya nawala sa kabilang linya. Naguguluhan naman ako na patitig na lang sa aking cellphone. Hindi ko alam kung ano mga nangyayari pero isa lang ang gusto kong gawin ngayon. Kailangan ko makausap si Daddy Damon para matanong kung bakit kasama siya ni Selena. Ilang araw din ang matuloy na lumipas na wala akong ibang ginawa kundi ang matyagang naghihintay sa pag-uwi ni Daddy ng bahay. Huling balita ko nasa Europe to para sa isang business ventures. Pinatotohanan naman yun ni Daddy, lalo na't minsan tumatawag siya sa akin at nakikita ko rin naman sa background niyang nasa ibang bansa siya. Tinatanong niya pa nga ako kung ano pa sa lubong ang gusto ko mula sa kanya sa pag-uwi niya. Sa susunod na buwan pero isa lang ang sinasabi ko. Mag-uusap kami sa pag-uwi niya dahil hanggang ngayon gumugulo pa rin sa isipan kung huling pag-uusap namin dalawa ni Selena. Isa sa mga gumugulo sa isipan ko kung paano napunta kay Selena ang phone ni Daddy noong araw na tumawag ako sa kanya. Ibig bang sabihin nito, kasama ni Daddy si Selena ng time na yon? Pero paano hanggang ngayon hindi pa rin nakakauwi si Selena sa mga magulang niya? Nasa na siya ngayon? Tuluyan na rin na ipalabas sa television at na-publish sa mga magazine ang kauna-unahang endorsement na ginawa ko sa tanang buhay ko. May mga iba't ibang klaseng offers din sa pagmamodeling ang dumating sa akin pero lahat yun hindi ko na pinapansin. Last na pakipagkita din namin dalawa ni Stella sa Susan Benaventure Beach Resort at hindi na yun nasundan pa. Dinig ko na mas naging abala sila sa paghahanap sa kinaroroonan ngayon ni Selena. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Sa bawat araw na dumaan lalong sumisidi ang pagnanais ko na makausap si Daddy Damon at makumpronta kung isa nga pa siya sa dahilan kung bakit bigla na lang naglaho si Selena. Hello, balita ko wala ka nang ganang lumabas ha? Gusto mo bang mag-shopping? Samahan kita. Kasalukuyan ako uminom ng tea dito sa garden na biglang dumating si George. Todong itinit at naupo sa tapat na bahagi ng upuan. Mabuti naman nagpakita ka. Saan ka galing? Seryoso kong tanong sa kanya. Natawa naman ito at kumuha ng isang pirasong cookies at sinubo bago siya sumagot sa akin.
Sa Singapore, dinalaw si Mami. Seryoso niyang sagot sa akin. Nakabase sa Singapore ang mami nitong si George. May mga negosyo daw na inasikaso doon kaya doon na muna nanatili sa nakalipas na taon. Talaga, wala ka man lang dalang pasalubong sa akin? Seryoso kong tanong sa kanya. Pasalubong, I think hindi na kailangan yan. Natatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapaismid. Sige na, sumama ka na sa akin. Malling tayo. Balita ko hindi ka daw lumalabas ng bahay ah. Hindi ka ba naboboard? Seryoso niyang tanong sa akin. Saan ba tayo pupunta? Ililibre mo ba ako kung sakaling lalabas tayo? Nakataas ang kilay na tanong ko. Sure, ano bang gusto mo? Ganito na lang, lahat ng gusto mong bilhin ngayong araw, ako na magbabayad. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat kasabay ng pagguhit na makahulog ang ngiti sa labi ko. Sabi mo yan ha, wala nang bawian. Nagningning ang mga matang tanong ko sa kanya. Kailan ba ako hindi tumupad sa isang pangako? Sige na, magbihis ka na. Bilisan mo bago pa magbagong isip ko. Natatawa niyang sagot, mabilis naman akong tumait nagpaalam sa kanyang magbibihis lang ako. Mabilis na lumipas ang oras, namalayan ko na lang nakasama ko na si George dito sa loob ng sasakyan. Hindi na ako nagpasama pa ng kahit na isang alipores, total naman si George naman nakasama ko. Alam ko namang hindi niya ako pababayaan, saka sa mall lang naman ang punta namin. Isa pa gusto kong i-normalize na wala nang kasama, kahit saan man ako magpunta. Sa isang sikat na mall ako dinala ni George kung saan tinupad niyang pangako niya sa akin na lahat ng gusto ko, bibilhin niya. Sobrang nag-enjoy ako. Hindi ko rin akalain na ganito rin pala katyaga si George sa kakasunod sa akin. Niwala man lang ako narinig ng reklamo sa kanya. Parang gusto ko nang magduda na baka may hihingin siyang pabor sa akin kaya ganito siya kabait ngayon. Pagkatapos mamili kaagad kong niyaya si George na pumasok na muna sa isang coffee shop para makapagpahinga. Game naman siyang pumayag kaya lalo bago pa kami. Nakarating ng coffee shop, isang pamilyar na mukhang naglalakad pasalubong sa amin. Pakiramdam ko bigla ko napako sa aking kinatatayuan. Magdadahilan sana ako na hindi ko siya nakikita pero namalayan ko na lang na nasa harapan ko na siya habang kita-kita kong lungkot na nakaguhit sa kanyang mga mata. Tita Bridget, mahina akong bigkas. Pakiramdam ko may kung anong bumara sa lalamunan ko at pigil ko rin ang sarili ko na maluha. Ngayon ko lang din lubos na naramdaman kung gaano ko siya na-miss. Kamusta ka na, Alina? Maluha-luha niyang sambit. Hinawakan niya ako sa aking kamay kasabay ng mahina niyang paghikbi. Tita, bakit po? Sorry po, mahina akong sambit. Hindi ko alam kung para saan ang pagsasorry ko pero isa lang naman ang sigurado ako. Sobrang naawa ako ngayon kay Tita Bridget. Lalo nang mapansin ko kung gaano siya kalungkot ngayon. Ano kayang gagawin ni Alina ngayon nalaman niya na hawak ng kanyang daddy si Selena? Magawa kaya niya matulungan si Selena para maibalik sa kanyang pamilya? At tuluyan na nga kayang isusuko ni Alina ang pag-ibig niya kay Stel. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.